Sa kasalukuyan, kamusta kayo mga Shans? Welcome back sa ano nga ba ang itatawag natin sa daily uploads na gagawin natin. And parte ng daily uploads natin ay gagamitin natin tong DJI Osmo Pocket 3 na hindi ko pa ho natatapos ang review. Pero alam nyo, nag-iisip ako anong magandang title sa daily na to eh. Ano ba maganda? Kung meron man nanonood ngayon pa lang, ang pinag-iisipan ko, ang title is On the Daily or Do It Daily. Kasi dati Mars Daily tayo eh. Pero kasi ngayon, alam mo, may natutunan ako sa isang magiting kong kaibigan na vlogger din, na sobrang sikat, na ang atake niya sa vlogs niya is genuine. Which is, oo nga naman, na-realize ko, oo nga naman, why not? Well, yun, ngayon na-miss ko, honestly mag-vlog. Syempre, na-miss ko makipagdaldalan sa inyo. Kahit na alam ko naman na ilan lang kayo na posibleng manood nito. At hindi ko na rin iisipin kung ano nga ba talaga ang mga bagay-bagay. Gagawin ko na lang to dahil gusto ko na ulit siyang gawin. And honestly, ready na ako ulit na gawin tong mga gantong bagay. Dahil ngayong taon, bukod sa alam na natin kung paano mag-grind, sustento ka ng grind, syempre hindi natin pwedeng pabayaan ang main bread and butter natin, which is ang vlogging. At ano nga ba ang ibang pwede natin gawin sa vlogging? Kundi mag-daily vlogging na mga simpleng bagay lang naman. Pero ngayon, hindi ko sure guys kung babantayan ko ba yung minutos ng gusto kong idaldal sa inyo o kung gagawin ko ba to sa paraan na alam ko dati o sa paraan na na-discover ko na ang daily vlogging kailangan may 3 kang bagay na pag-uusapan palagi. Pero titignan natin ngayong taon kung ano ba magagawa natin dahil second upload natin. Sinimulan at sinipagan ko na agad yung intro ng day 2. So, let's do this. I hope and may we be guided by the vlogging gods na magawa natin to for 365 days. For today's video, gagawa tayo ng video about sa parang BTS ng short form content siguro. So, alam nyo guys, isa sa mga nagpatigil sa akin mag-vlog is yung pag-iisip ng panguhusga ng mga tao sa ginagawa mo sa pang-araw-araw mong buhay. Diba? Di ko alam kung bakit, pero masasabi ko lang, simula nung, ito yung pinakamalupit na honest truth na sasabihin ko, na kapag nalaman nyo, sa atin na lang. Yung honest truth kasi, simula nung nanggaling ho ako sa Team Payaman, nagtrabaho kami ni Kong, honestly, at that point in time of my life, nung 2021, akala ko, magiging editor ako ni Kong. Pero deep down inside, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako ready maging editor niya. At parang hindi ko kaya maging editor niya. Dahil para sa akin, kulang pa yung skills ko nun kulang pa yung skills ko para maging parang hype na editor. Kasi may style ng editing dati na sobrang hype, na masyadong komplikadong gawin. And honestly, humahanga ako sa mga nag-edit ng vlog na sobrang hype. Hindi kasi ako ganun mag-edit. Ang editing style ko kasi is pure B-roll, pure cinematic stuff, alam mo yun. Kaya hanggang gano'n lang yung kaya kong gawin noon. So, wala akong guts noon. And honestly nga kasi, kaya rin ako natigil mag-vlog at nawala rin ako sa Payamansyon is, malis lang naman ako. Ang mindset ko pa rin kasi at that time is, I have to work on the business side first bago ako mag-focus sa vlog side. Kasi sa mga hindi ko nakakaalam, kapag nag-umpisa ka mag-vlog, walang kita. At pag wala kang kita, hindi ka makakagawa ng mga gusto mong gawin. Like, syempre, may mga unboxing na mga bagay, gusto mo mag-unboxing. Syempre, pag sinabing unboxing, kailangan mo ng pera. Or pag sinabi mo, syempre, mga travel content, kailangan mo pa rin ng pera. So, kailangan mo ng pera para i-fund yung mga gusto mong gawin sa vlog mo mismo. Pero ngayon, after ilang taon na pag-grind, pagsisikap, pag-establish ng sarili sa industriya, sa pagkapa ng secret recipe ng sarili mong grind, masasabi ko safely na for 2025, pwede na ako mag-vlog ulit. Wala na akong hindi na ako restrained. Alam mo yun? Wow. Unang minuto pa lang ng vlog, nagdaldal na si Gago. Pasikat ka, boss. Pero alam nyo guys, ngayon pa lang, walang absolute reason kung bakit, walang issue na wala ako sa Team Payaman. Pero alam nyo guys, wala namang absolute reason na bakit wala ka sa Team Payaman, baka tinanggal ka, baka may ganito ka. Actually, wala. Marami lang talagang tao na sobrang grabe sa Mipsip after nilang malaman na part ako noon or nakatrabaho ko yun. Si Kong, he was the big, alam nyo, sabi ko sa sarili ko noon, nung nakatrabaho ko si Kong, ang hiniling ko lang kay Lord, isang project lang. Hindi ko kailangan ng marami or
Hindi ko kailangan tumagal. Kasi, honestly, genuinely telling you guys na hindi ko pangarap maging editor ng isang vlogger. Mas pangarap kong ma-establish yung sarili ko as a business person sa industry ng videography. Kumbaga, mahirap kasi magstay sa isa lang. Dahil para sa akin, mas maganda kung na-expose ka sa lahat ng bagay. Sa totoong, ano yun? It's just based on preference. Hindi ko sinasabing pangit magtrabaho para sa isang vlogger. Ang sinasabi ko is, marami pang project na kailangan mong ilagay sa portfolio mo bukod sa work lang with a vlogger. Alam nyo, Martians, it's been really a very long time na kinuwento ko to. Kasi, isa siya sa mga topic na ayokong pag-usapan. Kasi alam kong maraming taong, alam mo yung comprehension is hindi pa buo. Hindi pa fully developed yung comprehension. Kasi, pag nagkwento ka about sa Team Payaman, ang labas mo, bad mouth or parang sinisiraan mo sila. Ako, hindi ko to sinasabi na para siraan sila. Kasi, ang sinasabi ko ay katotohanan at realidad ng buhay. Yung iba dyan, sinasabi nila para lang just to gain traction or fame. But, ang swerte mo kung nakarating ka sa point in time ng vlog na to. Kasi, I'm telling you na as a professional videographer, photographer, kailangan maging diverse yung laman ng portfolio mo. Hindi pwedeng isang tao o isang client lang. Pero, masasabi ko, ang pinakamagandang jewel, gem, milestone ng career ko is yung nakipagtrabaho kay Kong at wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari. Hindi ako nagsisisi kung hindi ako naging Team Payaman, hindi rin ako nagsisisi kung isang project lang yun. Pero may mga shoot naman ako na clothing line sa kanila dati. Pero para sa akin pa rin yung biggest and yung best project na ginawa ko sa kanya is yun, yung The Daily Vlogger. Siguro kasi alam niyo yun, simula nung naka-work ko siya, na-publish yung vlog, sobrang daming nag-open na opportunity sa akin. Kaya sobrang thankful ko sa kanya. At syempre, thankful na rin ako sa, kailangan natin maging faithful. Dami ko nakatrabahong vlogger na sikat, bukod pa sa kanya. Sunod-sunod lahat ng project. Kaya naisip ko at that time, akala ko nung hindi na ako kinuha hindi ko alam ba't hindi na ako kinuha, syempre. Pero okay lang. Siguro kasi nga nakahanap na siya talaga ng editor niya. Just okay lang naman din. Or, marami kong pwedeng i-overthink at that time. But honestly, at that time, medyo na-depress ako sa part na yun. Kasi nga, I didn't understand way back then. And hindi ko alam na maganda pala yung plano para sa akin. Bakit ko ba sinasabi sa inyo? Kwento ko to sa Tony Talks eh. Siyempre, Martians, dapat ganyan kayo kalakas pag nag-edit kayo or pag magdi-daily kayo. Dapat ini-edit nyo na agad. Kasi I'm trying out this new thing na ang vlog daw na pinupush ngayon is around 20 minutes. Kaya nagdaldal ako sa inyo ng ganito katagal. Pero honestly, I kinda like it. Di ko alam kung dapat bang isipin ko yung kapakanan nyo at yung oras nyo na panonood ng vlog na to. Pero let's go na sa agenda natin today. Kanina pa ako nagdaldal. So, slight procrastination, but coffee first. Siyempre, hindi ito magiging daily vlog kung walang slight na B-roll. Oh my God, para ubuhin. Hindi ko tatanggi yun eh. Alam nyo guys, ngayon pa lang, i-expect nyo na mas madalas itong angulo na to. Kasi ang ganda ng tama ng ilaw, saktong-saktong Rembrandt. Pero, kanina ko pa sinasabi, sinayang ko yung 1 minuto ng oras nyo sa B-roll. Pero, kasi tinatansya natin at tinitimpla natin yung, kung paano yung takbo ng vlog na to. Kanina pa ako, inuna ko tong pagbablog na to, hindi pa ako nakakagawa ng kung ano ba dapat kong gawin na content. So, I think pupunta tayo sa taas ngayon para mag-set up ng mga gagawin nating content. Ay, kailangan ko mag-ayos. Kailangan ko munang maligo. Para pa nag-vlog or pag fresh,
Kasi kailangan natin maglabas ng bagong memes. Sa mga hindi ko nakakalam, 2022, bago matapos ang taon nun, pumutok ang TikTok at Facebook ko pagdating sa memes na ginagawa ko yung Baby Don't Hurt Me. Nataon din na, ayun, sobrang dami kong ideas or memes about photography and videography na pumatok na nagkaroon ng views. Thus, nakuha na natin yung sahod natin sa Facebook. And, ayun, super duper. Para sa akin, slight achievement para sa akin. Really, totally happy to share this with you guys dahil I can't wait what's in store for us in 2025. Ang dami kong naisip na topic ngayon. Ang daming surge. Nandun yung creative juice, nandito lahat na ilalabas natin sa mga susunod na araw. Depende nga sa timpla ng vlog na to. Kaya tentatively, from our first upload, wait lang, refresh. Ha! Sa 27 viewers ng first upload natin for January 1, 2025. Stay tuned. Hindi kayo magsisisi. Gagalingan pa natin. Lulipitan pa natin. And tara na. 2 minutes na naman tong dinaldal natin. Kagi, nakatulog ako. Nagising ako ng 2:54. Alam nga nga, nagkape, nakatulog. Sabi ko, ang dami kong gagawin today. Nakatulog ako. First agenda na kailangan natin gawin, i-set up ang studio sa taas ulit. I-set up yung lights, yung table, yung everything. Okay, so ito tayo ngayon sa pinaka-setup natin. Medyo na-scramble. So, ang bit-bit ko, A7S3, tsaka yung Sigma 35mm 1.2. Na-testing ko na to, nakita niyo yung mga upload ko na recent kay Malapiton tsaka kay Ama. So, plano ko, magpapalit ako ng angle. Dito yung pinaplano kong angle. So, kaso wala rin ang upuan. Baba ng setup na to. Dito ako nakaupo. Let's see. Isa na rin kasi sa mga plano this year is bukod nga sa may na-upload tayong daily na content na kinakapa ako. Pasensya na guys, bagong gising ako. Na naman. Kailangan natin mag-upload ng short form. Kasi short form is one of the best ways to go back sa algorithm ni YouTube. Kabahan ako sa lens na to. Sa totoo lang. Kasi blurred. Sa totoo lang, kinakabahan ako sa lens na to kasi medyo on the blurry side. Tsaka ang baba ng upuan ko. Mga gantong height. Mga gantong height. Kuha tayo ng upuan. Sobrang simple lang muna ng setup. Hindi natin pwedeng masyado gawing komplikado. Dapat simple lang. Recording test 1, 2, 3. Sa kasalukuyan, kamusta kayo mga Shans today? Pero alam niyo guys, baka dito ko muna tapusin tong vlog na to. Kasi dami natin gagawing configurations at setup. And we're gonna work on this corner para mukha siyang mas okay. Huh. Yeah. Tsaka maganda yung lens natin na gamit. 35mm f1.2. Haggard na ako, may lakad pa ako mamaya.